Welcome back for another video. In this video guys, another new online loan na hindi natin kailangan i-download. Hindi natin kailangan ng app dito. So we can access this one through website. Hindi ko alam kung na-notice nyo na rin to ha, kasi ako pa ulit-ulit kong na-notice itong si Pera Muning PH. At nag-o-offer siya dyan ng mga pautang according to their advertisement ha. Pero guys, ito pala ang chika dito. Dahil curious nga ako dito kay Pera Muning. Talaga namang pinasok ko siya. Which is, sa pamamagitan pala ni Pera Muning PH, doon ako makakapag-apply kay Honey Loan. Which is, alam ko, very familiar na kayo kay Honey Loan. Maraming commercial yan, kung saan-saan yan nakikita. Kaya nga this time, masusubukan ko na siya finally. At sa mga nagtatanong nga nito regarding kay Honey Loan, ito na nga. So, lahat ng gusto nyo malaman dito sa kanya is isi-share ko yan sa inyo. Oh, well, before I start, disclaimer ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko lang po i-share sa inyo para mabigyan kayo ng heads up and awareness regarding this existing loan application. Well, by the way, if you are new, nagre-review po tayo ng mga different online loan apps or loan services. Nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit reviews and recommendation and what online loan app or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, you can consider subscribing and click my bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this Pera Muning PH, no? Dito muna tayo kasi dito natin mapapasok si Honey Loan. Huwag kayong maguluhan ha kasi hindi sila iisa. So again, si Pera Muning PH is an online loan comparison platform and not a direct lender. Meaning po, they don't give out loans of themselves. Instead, they help us to find and compare the best loan offers from their trusted partner lenders in the Philippines. So, ibig sabihin guys, through Pera Muning PH, doon natin malalaman yung mga different lenders na nag-o-offer ng iba't ibang loan. Which is, itong mga lenders po na ito ay nag-o-offer po sila ng loan amount po from 500 pesos up to 25,000 pesos. Well, alam ko tinatanong nyo rin tong part na ito, if can we still apply ba kahit may bad credit history tayo? Well, ang sagot po nila dyan, no, they aims to connect us the various lenders daw and some of whom may cater to different credit profile. So, ibig sabihin po, try lang daw po tayong mag-apply sa mga partner lenders po nila as long as makapasa tayo and then go for it. Well, by the ways guys, no, i-search nyo lang yan si Pera Muning PH sa Google Chrome or sa Safari nyo, no, sa website, and yan, lalabas agad yan tulad po nito. So, ito lang po yung i-click natin at makikita nyo po siya agad at ma-open po natin agad. Nag-explore din ako dito sa website po nila, and as you can see nga po, loan platform lang po talaga siya. So, ano nga ba yung eligibility daw or qualification para ma-offeran po tayo dito? So, simple lang naman. No? Kailangan nasa legal age po tayo, at least 18 years old above, and then dapat currently living in the Philippines daw, and then have a bank account or e-wallet for disbursement purposes. And then, of course, dapat meron po tayong mga IDs po na nare-require nila. Ito daw yung mga IDs po na ito. Limited lang siya guys, kaya tingnan nyo na lang dyan. And then, nakalagay din po dito, dapat daw may stable source of income. And have an active Philippine mobile number and email address. So, kung na-meet na po natin yung criteria na yon, so apply now tayo. So, yan nga po yung ginawa ko. And then, dito po, sinagad natin yung loan amount natin into 25,000 pesos para malaman natin kung legit ba talaga na makakautang talaga, ano. So, after this one po, so, i-input natin yung ating email address dito. Tips ko lang po sa inyo, habaan nyo yung email address nyo. Kung ano yung mga mahahabang email address nyo, yun yung ito-type nyo dito kasi hindi siya magpo-proceed kapag ma-exceed yung email address. Yun lang yung napansin ko dito. And then, after this one po, we need to input our mobile phone number. And then, next po nito is our personal data na po, including our full name and date of birth. Well, tinignan ko dito sa details niya, no, na SEC registered daw yung mga lending partners niya na ino-offer po ni Pera Muning PH. Tinignan ko po isa-isa at ito nga po sila Manicat, si KVCO Lending, si Online Loans Pilipinas nandito ha, at si Finbro na under kay Sophie Lending. Lahat po yun kasi talaga up to now po is legit po yun na naka-register po sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Wala naman tayong question doon. Kaya lang, eto nga, nagbago na kaya yung mga to kasi itong mga to, majority of them na-try ko na. Ang interested akong subukan is itong si Honey Loan kasi nga after now kasi available siya sa public, offer siya ng offer sa mga ads. Kaya ito yung isi-share ko sa inyo. Well, dito nakalagay no na nagpapautang daw siya ng up to 10,000 pesos sa mga first timer, and then after 30 days to pay daw yung kanyang repayment. So, walang ibang masyadong details dito. Kinli ko po itong Get Money kasi dito po ako mag-a-apply. Right after po niyan, magdadirect po siya sa pinaka homepage or website din po ni Honey Loan kung saan tayo mag-a-apply. So, we don't need to download the app kasi hindi rin siya available to download. So, through their website po, we can access it. We can apply a
loan at the same time. Well, here po, pwede daw po ako mangutang from 1,000 pesos up to 10,000 pesos. At ang repayment ko daw is sa December 1, 2025 na. So, the moment that I'm trying this loan up, within 7 days to pay lang naman. Nakala ko ba after 30 days to pay? So, itry ko lang itong 1,000 pesos and kilik ko po itong request 1,000 pesos. And then here po, I need to input naman po yung aking mobile phone number. Kanina nag-input tayo, pero kay Pera Muning kasi yun. Which is ito, iba din to. Itong si Honey Loan. Ito na po yung isa sa lender partner nila that we need to apply or register another application. So, in-input ko po yung aking mobile phone number. And then, magpapadala po sila dito ng OTP sa akin. And after po nito is we need to fill up our personal information here, including our full name, gender, date of birth, our email. And next po nito is our addresses na po. So, fill upan lang natin to guys. And then, dito sa baba, may nakalagay po dyan na documents. This implies po to our document type or ID type po. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po ni Honey Loan. So, pili na lang kayo dyan kung ano yung meron kayo. And then, after nyan, itatype din po natin yung ating government ID number. And then, proceed guys sa step 3, which is our employment and social status na po. So, for you to have an idea po, no, so, nag-a-accept sila ha, kahit tayo ay unemployed student, housewife, freelance, and of course, self-employed at employed individual. So, pipili lang kayo dyan. Kasi kahit naman po, unemployed po yung pinili ko, kailangan ko pa rin naman mag-provide ng monthly income ko and other details. Well, dito po sa baba is our contact person. Isa lang po yung hinihingi po nila dito at manually fill up po ito, no? And then, next and final step po is our payment info or disbursement method po. So, pwede po tayong pumili either e-wallet or bank account po. And ang cons lang po dito, hindi po na i-edit yung phone number natin dito. If ever, yung pinang-register natin dito kay Honey Loan is not your GCash number, so magkakaproblema tayo. Kasi baka ma-disbursan ka tapos hindi mo ma-receive kasi hindi siya GCash account or hindi siya GCash number. Nagigets ba yung punto ko? Like this one po, ang pinang-register ko kasi is hindi GCash account number ko. Isang number ko po ito. Hindi ko siya ma-edit. Walang choice to edit. Kaya, ang ginawa ko na lang po, nag-change na lang ako into bank kasi yon ma-fill up ko manually yung aking account number. Pero I advise na i-wallet lang kayo if ever mga ganitong mga pautangan, no? Kasi medyo confidential nga naman kapag ililink pa natin yung ating bank accounts dito. But anyways, for me nga po, para ma-share ko siya sa inyo, I did that. And then, after that one, guys, in-applyan ko siya. And then, guys, nagulat naman ako, auto-reject siya. So, agad-agad nung in-applyan ko, parang di pinag-isipan. System generated po, no, nakalagay dito. Sorry, we currently have no offers for you. Please come back daw and try again in 30 days. Nakakaloka ha. So, kilik ko tong get the offer kasi meron daw mga other loan option dito sa baba para lang may idea din ako. And then, mga kapatid niya rin pala itong si Yalo, KVCO, si Finbro, si Cash Express, si Finance Solution, at si Pita Cash. Dito ako pinaka nagulat kasi Pita Cash sa legit yan. Pero bakit nandito siya? Wala namang sayang, no? Kasi hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makita yung aking loan offer or maka-receive man lang ng aking loan amount, which is madali lang sana mag-apply. I don't know the reason ha, maybe dahil unemployed ako. Well, sino dito ang nakapag-try na dito kay Honey Loan? Paki-comment down below po kung gusto po yung experience nyo, may na-approve ba talaga dito? Totoo ba yung loan offer niya? Please paki-comment down below para hindi lang po ako aware din po yung iba nating viewers. Don't worry guys, i-update ko kayo ha. Kaya dapat nakasubscribe ka and i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is ma-update ka at ma-notified ka. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!